Welcome to the Office Ninja Podcast Live. How was the week? Any significant milestones ba from Monday until ngayong Friday? Any notable wins? By the way guys, we're doing it differently for tonight. Naka-double live tayo. Yung isa kong phone, naka-live tayo sa TikTok. Yung isa naman sa Facebook. Ang goal natin is makapag-generate tayo ng multiple engagements. Baka meron ako makapture ng mga screen grabs. So, shall we declare this week as a success or failure? Ano ba ang kumusta ang linggo ninyo? Either way, that's a done deal and you deserve a great Friday evening or at the least a recharging weekend. So let's do something about that. Alam ko Biyernes na, pero gawan naman natin ng paraan na may chill usap lang tayo. By the way, we do this every Friday night. Although pag napanood nyo to, eventually sa podcast natin, it would be dependent kung anong araw and oras mo siya mapanood, no? But ang goal natin is I can interact with all of you guys, all of you ninjas in the chat as we go through tonight's live stream. So let me just go through the motion of explaining how we do this. So basically, sometime in April, we launched a workplace woes or question solicitation. Nangulit ako via FB and via Instagram. Sila yung batch 1 questions natin. And from those submissions, by the way, maraming salamat sa mga nagpadala ng mga questions nila. We selected topics that will be the focal point of our live stream recording. And for tonight, as you may see, kung kayo ay nasa TikTok, nakikita nyo, this is live stream episode number 5. Tonight is episode number 5. And yes, so far we've uploaded about 4 live stream recordings. For those who are new to our setup, this is the Office Ninja Podcast and we are powered by Spotify, of which ang mga archives natin are uploaded. For our Spotify, we are at episode 94 last Sunday, and the latest episode would be episode 95, all about quiet quitting versus doing the extra mile, and that will be released on Sunday. And these archives are also uploaded via YouTube under the Office Ninja channel. Hello po sa mga nasa Facebook din natin, no? Yung kabilang side ko dito Facebook ang naka-live. We currently have 2 types of episodes that we release as mentioned. The so-called regular episodes we release every Sunday 7 a.m. Ang aga, di ba? While the edited version of the recording for the Office Ninja Podcast Live, the one that we're doing tonight, this is uploaded every Monday 6 a.m. naman. So highly likely, you will see the edited version of this streaming on the 11th of August. By the way guys, maraming salamat po sa mga nagtatap-tap ng screen nila sa Facebook and sa TikTok. Ang hirap pala na dalawa ang live, no? Dalawa ang tinitignan ko. Hello po sa mga nanonood natin. And by the way, just a reminder, today is the last day of the submission of our batch 2 of question solicitation about your different workplace problems, dilemmas, woes, or mga bagay na naguguluhan kayo. If you want to be part of our future live stream episodes, you can also DM me. Ayan, sa FB, i-message nyo lang ako. Or kung nasa Instagram naman kayo, DM nyo lang ako. Kung kayo naman ay nasa TikTok, please feel free to get in touch with me. Malay nyo, yung question nyo ang maging spotlight natin very soon. Yan, hello po ulit. Maraming salamat, Justin. Hello sa iyo. Andre, hello. Sa Facebook natin, ang nakikita ko dito is hi Karen. Kita lang kami kanina ni Karen sa workplace. Hello Karen, good evening. And si Rico, hello, good evening. Offshore friend, maraming salamat sa pagdalaw. I am set, so if everyone is ready, like I said, this is just for about 30 to 45 minutes. We'll do the recording. If okay na kayo, let's dive in. We start with our first hook. May mga hook tayo.
Kung kayo'y nasa TikTok, nakikita nyo yung banner natin, nakasulat siya dyan. Uy, Mac, hello. Sabi natin dito, after 8 hours of smiling and small talk, tapos may get together pa raw after. Hindi pa ba tayo together buhat kaninang umaga? Pwede bang magpahinga na lang after 5 p.m.? So at least nagkakaroon kayo ng idea ano ang topic natin for tonight. Hello Miss Karen, good evening sa inyo. Good evening sa inyo both sa mga nasa TikTok and nasa Facebook. Sabi natin, nakita nyo na ba ang sarili ninyo sa ganitong sitwasyon? Yung medyo pagod for the day and then just when you're about to go, bigla na lang merong nag-message sa'yo at ang sabi may lakad pa kayo after. All out energy ka from your time in and ganito yung mode mo until bago matapos ang araw and then na-invite ka sa lakad. G ba? Go ba? Go ba tayo? Go ba tayo sa lakad? Paano pag gusto mo magpahinga? Ninjas and people in the chat, both in TikTok and in Facebook. Ito yung dilemma nung workplace concern na anchored ang live natin. So, just allow me to read the message verbatim kung paano siya pinadala sa atin. Ang sabi dito, Hi Office Ninja, may team building kami halos every week. Gusto ko sanang magpahinga na lang sa bahay, pero feeling ko, i-judge ako kung di ako sumama. Bad teammate ba ako? Ulitin ko lang siya ha. Sabi dun sa letter natin, dalawang live siya, Ange. Naka-live ako sa TikTok, naka-live ako sa Facebook. Para kung may mga gustong mag-comment, ma-capture ko rin sila at masama sa live recording. So let me just repeat the question. Ang sabi dito, Hi Office Ninja, may team building kami halos every week. Gusto ko sana magpahinga na lang sa bahay, pero feeling ko i-judge ako kung di ako sumama. Bad teammate ba ako? This is from, ayan, gusto niyang maging anonymous. Sabi niya, gamitin ko ang pangalan na Introverted Gen X. So once again, Introverted Gen X, if you're watching, this is that episode na napili ang iyong letter. By the way, before we proceed, I would like to inform everyone, wait lang ha, tingnan ko kung naka-activate na siya. Kasi kung hindi pa, i-activate na natin siya. Wait lang. Ganun lang ba yan? Wait lang. Paul Custom. Okay. Sige, later. Meron tayong poll na ilo-launch. I'm not sure kung sa mga nasa Facebook siguro mag-vote na lang kayo ng 1, 2, or 3. Hello po, once again. Miss Lane, hello. Magandang gabi. Ang question natin for our live poll for tonight is, kapag niyaya ka ng after work socials, anong reaction mo? So ulitin ko lang ha, kapag na-invite kayo na lumabas pa after work, or kung sa school kayo naman, kung kayo ay student after school hours, anong reaction nyo? 1. Game. Bonding time. Meaning go ka. G, sabi nga natin kanina. 2, depende sa mood. Or 3, pass. Pass muna. Me time is life, sabi nga nila. So, hindi ka sasama. So, let me know guys kung ano yung mga vote ninyo. Later on, ila-launch natin yung official voting natin. And I'd like to hear from you guys kung ano ang inyong comment. Now, for our discussions. Sabi dito, number 1. Real talk. Kailangan ba talagang makisama sa labas ng trabaho? Siguro yan, nagyayaya kayo na mag-inuman, mag-videoke, gumala sa mall after shift, team lunch, kahit medyo busy, weekend getaway, na medyo hindi mo naman feel. Is it part of the job or optional lang talaga? Ano ba ang gagawin? Alam mo kung minsan, hindi na performance lang, hindi lang sa performance lang umiikot ang promotion. I'm not sure if you would agree with me, no? But more of pakikisama. Let me just emphasize on that. Hindi lang sa performance iikot
ang value for promotion or value for work. Kung hindi, malaking factor din ang pakikisama. And not just during work hours yung simpleng magkakasama kayong kumakain, sumasama ka sa mga lakaran, present ka kapag may mga activities, in one way or the other, may effect siya. Is this fair? I would say hindi lagi, but let's admit, connection builds trust. And trust opens doors. Sad reality, but reality just the same. Pero hindi ito ibig sabihin na kailangan mong isacrifice ang boundaries mo. Hindi requirement na maging party animal or maging super close kayong lahat sa office or sa workplace. What's important is a good balance between presence and respect. Malalim ang words na presence and respect, especially if ipag-join nyo sila. But I guess what we're just trying to say is, kahit simpleng pakikisama, like showing up once in a while, or being genuinely engaged sa mga kwentuhan when you have the opportunity. Unfortunately, and fortunately, itong mga lakad na pinag-uusapan natin, ito yung mga rare opportunities where you can go beyond the uniform, so to speak. These are the opportunities when you can discover kung sino ba ang mga ka-work ninyo outside of the job description, of the position title. Say for example, you have a supervisor, maybe this is that opportunity na makilala mo ang supervisor mo outside of kung ano ang usual mo siyang nakikita. These are those opportunities. Your kwentuhan with them outside of work or outside the context of work can go a long way. Hindi mo naman kailangang maging bida, pero wag ka rin namang maging ghost. Lalo na kung lahat sasama tapos ikaw lang or mailan lang kayo na hindi sasama. Promise, ang mga lakad na yan ay pinagpaplanuhan, kung hindi man pinag-isipang mabuti, with a goal in mind. At the end of the day, pakikisama is less about events. Hindi lang siya about that lakad, but more about relationship building, sabi nga natin kanina. Hindi mo kailangan makisama para lang din ma-promote. It's not all about that din Wag naman din yung mag-get wrong. O yun nun, makuha ng pangit yung gusto kong sabihin. Pero kung mas gusto mong mapadali ang trabaho, mas open ang communication ninyo, and mas marami kang alay. Yung mga friends na tipong pag you need help, you know na meron kang pwedeng lapitang mabilis at oo siya at hindi ka niya hihindian, then this helps. This is yung lakad, yung umuo ka. They help a lot. You don't have to show up every time though. Hindi naman parang kada yaya, yes. Hindi rin naman. Pero when you show up, ang sinasabi lang natin is sana you be real, you be warm, and be intentional. Wag namang pekein din, di ba? Yung mga opportunities na maka-interface mo ang mga tao. So, sa tanong na kailangan bang makisama sa labas ng work, what we say is, hindi naman siya required. Pero minsan, strategic sana tayo. Kaya hanapin natin yung balance. Ano ba yung magandang reference dito? Present ka, pero hindi pilit. Friendly ka, pero hindi fake. Involved ka, pero hindi nauubos. Again, i-emphasize ko lang guys, sa mga nasa chat, let me know naman anong nagre-resonate sa inyo. Ano yung tingin ninyo may konting kurot sa inyo. Ang sabi natin, yung pagsama or pakikisama sa labas ng work, kailangan nating hanapan ng balanse. Sabi dito, present ka, pero hindi pilit. Friendly ka, pero hindi fake. Involved ka, pero hindi nauubos. That's the definition of the balance na pinag-uusapan natin kanina. By the way, I would just like to remind all the ninjas natin na nandiyan dyan. Wait itatry ko lang i-launch yung poll ulit natin. Ayun. Nandito na siya. 5 minutes. Yan.
Ayun, guys, kung kayo nasa TikTok, yan, nasa side na to siya. That's a color blue icon. For 5 minutes, pakiclick lang naman siya, guys. And tulungan nyo naman akong makuha yung perception ninyo. Ang question natin, live poll for this live stream recording is, pag niyaya tayo after ng work, anong reaction natin? Option 1, game. Bonding time, meaning go kayo. G, sabi nga natin kanina. Second option is depende sa mood. Third, pass. Me time is life. So, pa-press lang ako. Ito siya sa screen natin. It's a blue icon. Pa-press lang po. Tapos, gawin natin siyang opportunity para makuha ko yung pulso ninyo. Guys, yung mga nagtatype pala ng question, hi Casanova. Hopefully later bago matapos yung live natin, you're still here para allot tayo ng time for Q&A. Ganun din sa mga nasa Facebook natin. No, don't worry. Itatry natin i-entertain yung mga questions. Okay? Okay, sige. Bago tayo magsimula, sayang nasa 106 ang viewers natin ngayon sa TikTok. Pasuyo naman ako, guys. Roll call tayo. Roll call. Sige. Titignan ko lang muna ang chat. Pwedeng pa-type ninyo anong location kayo ngayon. Nasaan kayo? Yung lugar yung location ninyo. Kung kayo ba, ako ngayon nasa Angeles City, Pampanga ako. So pa-type naman para ma-shoutout ko na rin kayo. Yung mga gusto magpa-shoutout din, i-shoutout na natin kayo. Let me know, guys, saan kayo naroroon or saan kayo nanonood ng live, and let's take this opportunity also to give you a shoutout. Taga saan po kayo? Hala, Elisenda Cabrillos, hello sa'yo. Casanova is from Manila, hello. Uy, ang galing naman. Argeline is from Iloilo. Wow, ang layo. Nicole the Great is from Caloocan. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa inyo. And salamat sa mga nagpupunta rin sa live na 134 so far. Makoy, hello. Hi. Hi, Brads. Musta? Mac, nasan ka ngayon? Sa Facebook naman, si Brad Makoy. San Fernando ka ba naka-assign ngayon? Shoutout from Cebu. This is from Daniel or Daniel. Hello sa'yo. Pa-type guys, pa-type. Saan kayo nanonood ngayon? Para ma-shoutout natin kayo properly. Charles, thank you sa tap-tap. Justin, MM2, hello. Salamat din sa pag-follow sa mga nasa TikTok live natin. So bago tayo mag-resume, sige, type nyo guys para ma-shoutout natin kayo. Salamat din sa follow. Ayan, saan kayo nanonood guys? From where are you watching? Pa-type naman sa screen natin. Hello Justin. Surigao del Sur, from Mindanao, from Charles. Wow, ang layo naman. Miss Jen. Uy, dati ko ka-work si Miss Jen. Shoutout from Mabalacat City. Uy, Coach Lance, hello. Magandang gabi. Kung gusto niyo lumipat sa TikTok, mas maayos ako doon. Uy, Boracay Aklan, si Joshua. Pero taga-Tarlac daw siya. Wow, ang layo naman. Ang dami na, ang layo nyo lahat ha. Watching from Bilibid. Kumusta naman yun? Pero papatulan natin. Bulacan, from Ria. Mia, shoutout from my family. Necesito, from Rojas City. Wow, ang lalayo. Salute din sa'yo, Brads. Pupunta ka sa sa event? Ayan. Sige guys, kaya pa natin ng mga a minute or two. Let me know kung saan kayo nanonood para shoutout natin kayo. Hala, hindi ko masasagot yun. Bulacan also from Ria. Hello, hello, hello. Maraming salamat. Ang hirap pala pag dalawang live ang binabantayan. Medyo nakaka-confuse lang. Mewo, hello. Charles, Brad, hello. Ang daming Brad sa kabila. Charles, nasan ka ngayon para mabati ko yung location mo? Maraming. Kiyumi, hello po. Maraming salamat. Okay? Last 1 minute ng shoutout tapos resume ulit tayo ng live stream recording natin. Yun. Wait lang ha. Yan. Nila-launch ko lang ulit yung voting natin. Maraming salamat. Plaridel Bulacan from DIY.
Bulacan, Lumang Bayan. Wow, saan? Hindi ako familiar doon but maraming. Justin, hello po. Goose, hello. Goose, nasan ka kasi? Anong country ka kasi? Maraming salamat. Belated happy birthday also. Ayan, nadami natin nababati. Gamer, maraming salamat sa'yo. NKOB, maraming salamat. Dayan, hello. Palipat-lipat si Dayan from Facebook to TikTok. Maraming salamat sa support. Okay? Sige, if everyone else is okay, maraming salamat po ulit sa mga viewers natin. Goose is from Cyprus. Ayun, Goose, maraming salamat sa pagdaan. Happy birthday sa'yo. Before we proceed, let's pause for a bit for some announcements. In a world shaped by change, one flame has continued to burn bright. For 50 years, it has sparked growth, fueled innovation, and ignited transformation. This August 27 to 29, that flame burns stronger than ever in the vibrant heart of Cebu. Learn from the best. World-renowned speaker Francis Kong and RCBC President and CEO Eugene Acevedo. Gain insights that challenge your thinking and transform your practice. From immersive learning tracks to powerful plenary sessions, be part of a one-of-a-kind experience built to empower today's talent champions. And this year, we go beyond the convention. Join us as we honor the past with the PSTD 60th Anniversary Grand Dinner, an elegant tribute to 6 decades of excellence. Be part of history as we launch the 8th Gawad Maestro Awards, celebrating the nation's most outstanding talent development initiatives and leaders. This isn't just a convention, it's a celebration, a movement, a milestone. This is PSTD Ablaze. August 27 to 29, Bayi Hotel Cebu. Don't just witness history, be part of it. Register now at www.pstdnotcon.com. And we're back, and you're still watching the Office Ninja Podcast live streaming. Our topic is all about that push and pull in deciding if you will say yes or no to after work hours or rest day gala or lakad. Ito yung niyaya kayo after work. Labas naman tayo, inuman naman tayo, videoke naman tayo, gala tayo sa mall, manood tayo ng movie, or coffee tayo after work. Kayo ba yung tipong go na go sa mga ganitong lakaran, or kayo yung ayoko, may gagawin pa ako or wala na akong energy? So kanina, na-discuss na natin yung first prompt natin. We will move to the second prompt. Sabi sa second prompt natin, ano ang healthy balance between being part of the team versus protecting your energy? Ulitin ko ha, ano ang healthy balance between being part of the team versus protecting your energy? Sino dito ang kapag may GC na tara, lunch tayo, or tara, manood tayo movie after work, yung parang may mini battle sa loob ng utak nila? Gusto kong sumama, pero drained na ako. Team player ka ba kung umiiwas ka? Excuse. Sabi natin dito, sa workplace ngayon, especially in team-centric cultures, kung ganito yung sistema ninyo sa workplace ninyo, laging may pressure naman talaga to join. Ayun no, sabi ni Ange, umiwas. Laging may pressure to join sa lunch, sa team games, chats, calls, video meetings, everything. And yes, sabi nga natin kanina, mahalaga ang presence. First prompt natin yon kanina. Guys, maraming salamat sa mga nasa TikTok natin, sa mga nagpa-follow and nagla-like natin. Pero tandaan nyo, being part of the team doesn't mean being on call for bonding 24/7. Anong ibig nating sabihin? Hindi siya palagi, di ba? Enter TJ Monterde. Biro lang. Hindi mo kailangan maubos
just to belong. Again, hindi mo kailangan maubos just to belong. Kasi kung hindi, ito yung sinasabi natin kanina na kung hindi genuine yung intention mo or hindi genuine yung efforts mo, di ba, mahirapan ka. By the way guys, sa mga vote so far, ayan, yung first option ang pinakamadami. So yung pinakamadami na vote yung letter A natin. Sabi dito, there is one thing na nagde-determine kung magiging successful yung lakad or hindi. At ang magde-determine nun is yung mga sumama, yung mood ng mga tao na nandoon. So kung ipepeke mo lang siya, di ba? Medyo malasado yung experience. Basahin ko lang, sabi ni Ange, minsan kasi kapag pinakisamahan ng madalas mga ka-work, nawawala na yung respect pagdating sa trabaho. Yes, totoo to. Akala nila buddy-buddy ka na lang nila, no? Dagdag ni Ange. Totoo din, some people lalo na would misinterpret it or yung tipong malilito sila sa kung hanggang saan yung limits nila. May one thing na nag-caught ng attention ko actually doon sa nung binasa ko yung question na sinubmit sa atin for tonight. Ang isa sa mga realization ko is, natatandaan niyo pa ba yung pangalan nung nagsulat? Siya si Introverted Gen X. Introverted Gen X, no? So, ba't nagmamatter yun? Kasi ang napansin ko, baka factor din yung generational differences sa workplace, kaya nagkakaroon ng difficulty, nagkakaroon ng mga ganitong dilemma kasi may high chance na itong si Gen X, si Introverted Gen X, ang mga kasama niya are maybe may kasama din siyang boomer, may kasama din siyang Gen Ys, or baka meron pa yung upstart na mga Zs, no, mga Gen Z sa workplace. And that's where the challenge is. Paano tayo lalabas? Paano yung vibe sa workplace kung ganito ka-diverse yung mga generations? Bakit sila importante? Kasi these differences needs to be acknowledged as they further branch out yung ng mga complications. Ano yung mga complications na yun? 1. Difference in energies. Hi, Miss Pam. Good evening po. Good evening, Miss Pam. Difference in energy. What do we mean by difference in energy? As in, yung mismong the way people use their energy throughout the day sa workplace, and at the same time, yung after work matter. And different generations would have different ways of how they use their energy or gaano ka-resilient ang mga baterya nila after work. Anong ibig nating sabihin dito? Maybe the older generations, because of age, maybe because of their roles, iba na yung pagdidistribute nila ng energy. And maybe this is the difference why yung iba hindi nila ginugusto na lumabas pa after work. No? Ito naman yung difference. Next, why would the differences in generations matter? Kasi second natin na consideration, differences in hobbies. Baka magkakaiba tayo ng what we find entertaining. Kunyari, sa inyo, okay lang sa inyo yung kape-kape, diba? Relaxing, nagkakape. Sa iba naman, nabobore sila doon. Gusto nila yung jam-packed na activities talaga. Like, lakad sa mall, lakad, gala, window shop. Paano kung hindi ganito yung hobbies or interest ninyo? So, magkakaroon din talaga ng factor. Pwedeng umuo ka nga, pero when you are with them, medyo, yun, mararamdaman ninyo na parang hindi kayo nagva-vibe. Yun yung agenda. Third, may mention kanina yung differences sa roles that we have outside of the workplace. Ano bang ibig nating sabihin dito? Yung iba dito, mga nanay sila, mga tatay sila after work. So anong ibig sabihin nila? Maybe, pagkatapos ng 5 o'clock, ang role nila is turuan sa assignment ang mga anak nila. Ang role nila pa ay magluto ng dinner nila. So, these reasons or these roles adds sa burden ng oo ba sila or hindi. Diba? Mas mahirapan silang umoo. Pero hindi rin naman ibig sabihin nito na pag single sila, wala silang reason na humindi. What if nagbo-boarding house yan? Tapos, siya lang ang magpe-prepare talaga ng food niya.
Or what if ginagamit niya yung after work para iluto yung kakainin niya the following day? Diba? So pag kinain natin yung oras niya doon, mas mahihirapan siya or mas may impact. Hi Miss G, good evening sa'yo. That's from our Facebook viewers. And siguro no, sa mga ni-research natin, number 4 consideration why baka nagmamatter ang generation is how people choose to recharge. Iba-iba din ang paraan natin ng pagre-recharge. Some people would just like quiet evenings. Yung iba nag-wine lang, solo. Yung iba nakikinig ng music. Yung iba, as I mentioned, baka ang bonding time nila is spending time with their kids. Walang mali sa lahat ng yon. Yun nga lang, syempre, kailangan nyo ng commonality. Kapag meron kayong lakad na gagawin sa labas, ang goal sana natin, ma-recharge lahat. But like I said, maybe magkakaiba kayo ng manner and magkakaiba rin kayo ng interpretation on how it will impact you. Let me just read from TikTok. Sabi ni Paulo, if you bond with pamilyado, there's a conflict. Kaya ayaw ko nun makipag-bond sa kanila. Gusto ko sa ka-age ko. Yes, and this happens, no? Ito yung mga realities ng workplace na kailangan din nating both i-accept and i-acknowledge, harapin. Kasi yun yung mix eh. Yun yung mix. So, ako I remember dito, meron akong conversation sa mga kasama ko sa work. Sige, 2 story. First story is, dapat hindi na tayo nagdadamdam or hindi tayo, huwag nating masamain kapag kinukulit tayo lagi kahit na nag-know na tayo ng mga hindi natin talaga super close. Kasi, well, for one, no, it's the gesture that matters. No? Yung the mere fact na ini-invite ka, should tell something na you are someone na gustong makasama ng mga tao. But on the opposite, kung hindi ka naman nayaya, okay lang din yun. Kasi syempre, sabi nga ni Paulo, iba-iba tayo ng mood, iba-iba tayo ng pupuntahan or lalakaran. So, baka naman yung lakad nila na yun na pupuntahan, hindi kanila masyadong nakikita na mag-e-enjoy. Diba? Benefit of the doubt, para hindi ka rin napapraning. Second, there's this conversation na I had with a friend. Parang tipong, bakit ako ayaw isama ng team ko? Kasi ano na siya, humahawak na ng tao. And then, ang sabi ko doon, alam mo, I had this conversation before na with a mentor. Ang sabi niya, ganun talaga, part yun. Kasi ganito lang naman yan. Kahit naman tayo, kahit na mga boss na tayo, kunyari ako, humahawak ako ng tao. Or ikaw, na supervisor ngayon. Hindi ba pinagkukwentuhan din natin ang mga boss natin? Tama, di ba? Wala naman yan sa posisyon. Kahit na mga managers na ka na or supervisor ka, pinagkukwentuhan pa rin natin ang mga boss natin. So, answer this question. Paano mo pagkukwentuhan ng boss mo kung kasama mo ang boss mo? Kung kasama yun sa pag-unwind ninyo, di ba? Papagpag kayo from a busy work schedule. So, paano nila magagawa yun kung kasama ka nila? So, ito yung binanggit sa akin ng mentor ko before na it's okay. Okay lang na minsan hindi ka yayain. Kasi syempre, paano ka nila pag-uusapan? Di ba? Magdadamdam ka lang. Totoo yun, guys. Sabi ni Ange, true, di ba? These are realities of life. Kasi tayo din ginagawa natin. So, huwag nating masamain din na minsan hindi tayo gustong isama. Ask yourself first, am I joining this because I want to connect? Or am I afraid that they'll think I'm not a team player if I don't? These are 2 very important questions. Bakit? Kasi kung pilit, eventually it will drain you. Madidrain ka talaga. Kung kusa naman siya, hopefully it fuels you. Diba? Sabi ko nga, mag-gain ka ng knowledge about your coworkers, makakapag-ambag ka sa tinatawag nating emotional bank account mo, no? Among you sa mga coworkers mo. Healthy balance means 1, you join sometimes but not all the time. Itin ko lang. A balance means you join sometimes but not all the time. Number 2, you say yes to moments that matter. Moments that matter. Ano to? Like for example, when someone needs support, naghingi siya ng tulong talaga na, guys, meron akong a-attendan na kasal over the weekend.
Pa-help naman ako maghanap ng gift, no? These are, alam niyo yun, maliliit na bagay lang pero napaka-importante. Or, guys, nag-message ang anak ko. May assignment siya. Meron akong kailangang hanapin sa National Bookstore. Available ka ba? Pasama naman. Samahan mo, diba? Say, for example, alam nyo na mahilig sa matcha, green tea, ang coworker nyo. Tapos nagbukas yung isang exclusive na matcha store sa mall. Sabi niya, uy, may nagbukas na bagong matcha specialty shop sa SM Clark. Taga Clark, Pampanga kasi ako. So, gusto niyo bang subukan siya? Diba? Lalo kung hindi naman lagi, baka naman this is a good opportunity for you na mag-ambag sa pag-build ng stronger relationship with your coworker. Or yung napaka-straightforward, broken-hearted ang inyong coworker. Nagtanong siya, okay lang ba guys? Gusto ko lang ayoko munang dumiretsong umuwi. Gusto niyo mag-coffee. Hindi masama kung mag-yes ka on these instances. Ito yung mga sinasabi nating moments that matter. Then third, and if you decline with grace, not guilt. Meaning, tayo mismo, para ma-protect din natin yung mental health natin, diba? Pag nag-decline tayo, we decline kasi solid tayo sa reason, sa sarili natin, kung ba't for this particular instance, we needed to say no. At yung guilt, isang tabi natin. Kasi otherwise, diba, kung kahit na totoo naman yung reason mo, pero hindi ka rin comfortable, hindi rin yung gusto natin. Like I said, diba, protektahan muna natin yung sarili nating inner peace. Pakikisama is a skill, pero boundary setting is a strength. You need both para humaba ang career mo without burning out. Okay guys, we're back. Once again, maraming salamat po sa mga nasa live natin. We have people in our TikTok live via the account Alisus. And sa Facebook live natin, meron tayong 10 viewers sa Facebook ngayon. Maraming salamat guys. We're on the last 1/3 of our live recording. Once again, this is the Office Ninja Podcast live. And ang topic natin for this evening is all about those instances where niyayaya kayo ng mga coworkers nyo ng lakad outside of work. So, ano ba ang magandang gawin or how do you handle this? Guys, i-relaunch ko yung poll natin. So, kung kayo ay nasa TikTok, ayan siya. There's a blue icon on this side of your screen. Pasuyo naman ako. Yung mga nasa Facebook naman natin, baka ma-engage ko kayo. Pa-type na lang ng 1 if ano ba ang reaction ninyo kapag niyayaya pa kayo ng mga coworkers nyong lumabas. 1. Type 1 if game, bonding time. Game kayo sa mga ganitong lakaran. 2. Depende sa mood. Type 2 if depende sa mood. Or type 3 naman kapag pass. Me time is life, so to speak. So humihindi kayo, so to speak. Sa mga nasa TikTok naman, ayan, pa-press po itong icon na blue dito. Press nyo yan, tapos mag-vote kayo. Kasi yan, mag-automatic yun na tally. Sa round 1 ng voting natin, nangibabaw ang option 1, game. Galing, no? Game daw, game, bonding time. So, maraming salamat. So far, yun yung boto ng mga karamihan sa mga viewers natin sa TikTok. Miss Herlene, good evening po. Si Miss Herlene, sabi niya 1. Pag niyaya daw siya, game. Si Ange naman, from TikTok, 3 ang kanyang vote. Sabi niya, pass. Me time is life. So, ganun siya. Maraming salamat po. And guys, please, shameless plug. We have this recording sa Spotify for the Office Ninja Podcast. So, pasuyo naman ako ng subscribe po or punta kayo sa YouTube naman via the Office Ninja channel. Nandun po ang archives ng mga mga podcast episodes natin, including itong mga live recordings na ginagawa natin every Friday. Maraming salamat. Nag-greet si Miss Herlene ng good evening sa lahat po. Yan, so from Facebook, i-share ko sa mga nasa TikTok ang good evening ni Miss Herlene. Maraming salamat po. Miss Herlene, na-miss ko po kayo. It's been a while. Also, let me read message ni Paolo. Sabi ni Paolo,
It's more on pakikisama kasi. You build strong connection with your workmates. Yes, totally agree. It's through these activities, no, sa labas ng work na talagang nakakapag-build tayo ng stronger bonds. I want to say 100% agree ako doon kasi mas totoo sila kapag outside of work. Kasi pag nasa loob, may formalities, may processes. For our last prompt for tonight, no, number 3, sabi dito, may right ba ang teammates or boss na i-judge ka for saying no? So, ganito tayo lagi sa podcast natin, guys. Hindi lang tayo puro yung positive. Dinidiscuss din natin yung reality ng workplace, no, or ng life. So, yes. Third question natin is, may right ba ang teammates or boss mo na i-judge ka for saying no? Napapaisip ba kayo kung may karapatan bang ma-offend ang mga boss or ka-teammate mo pag sinabi mong hindi ako pwede or sorry, pass muna ako? Yung parang kapag hindi ka sumang-ayon, ang dating attitude ka kaagad. Ba't ko sinulat yan? In so many workplaces, saying yes is treated like loyalty. Ini-equate nila. Sa mga nag-yes, yan, loyal yan sa organization. So, consequently, kapag nag-no ka, ayun na, naka-label ka na agad na not a team player. Difficult or minsan, mahina makisama. Kanina, di ba, sinettle natin to. Uy, unfair yun, ha? Yes. But reality, just the same. Like we said do sa mga previous live recordings natin, di ba? We cannot dictate how people would feel. We cannot tell people how they would think of you. But you can just influence them by the actions that you show. Real talk. Saying no doesn't mean disrespect. Alam naman natin din yun, di ba? Saying no doesn't mean disrespect. It only means that you're choosing more wisely and that you're vocal about what you feel. Kasi kung oo ka, pero hindi mo na kaya, then ano yung totoong ino-offer mo sa relationship na yun or sa trabaho? Half-baked lang yung presence mo, barely there, nandun ka nga physically pero yung utak mo is elsewhere or tingin ka ng tingin sa relo mo or nasa cellphone ka because say for example, kinukulit ka na ng boyfriend mo or girlfriend mo na nasaan ka ba kasi meron kayong dapat na magkita or meron kayong kompromisong kailangan gawin. Diba? Walang natutulungan kung ipipilit mo yung sarili mo. Ayun, salamat. Uy, 50-50 so far 50% of those who voted, sabi doon sila sa first one, game, bonding time. Yung another 50% naman, C, pass, me time. Pareho halos ng sa Facebook natin, no? Nahati yung vote for this time. Bago matapos, ilo-launch ulit natin. So sana makapag-vote kayo. Ang mahalaga, kung may dahilan ka, kung maayos ang pagkaka-explain mo and that you're consistent, then you're not being rude. You're being authentic. Ibig sabihin nito talagang kahit naman minsan mag-explain ka ng maayos kung hindi maganda yung timpla nung pinag-explainan mo, di ba? Mamasamain at mamasamain ka. Pero kung consistent ka, say for example, malalaman nila na you're, may mga religions, di ba, na may church, kunyari sa iglesia, pag Thursday, alam nila na pag Thursday, hindi ka talaga po pwede. Kasi meron, say for example, meron kang obligation sa church, meron kang katungkulan, meron kang role sa church ninyo, alam nila dapat na pag Thursday talaga, untouchable. So pag niyaya ka nila at nag-no ka, yan, mas mataas yung likelihood na hindi mo masamain. At kung masamain man, okay lang din kasi you're just being authentic and consistent. We also have to understand, we have different roles outside of work. May mga tatay, sabi nga natin kanina, may mga nanay na need mag-look after ng respective families nila. Maybe may single mother na need turuan ng kid niya sa assignments. Maybe may coworker na may 1 hour window lang para magkita sila ng love life niya. Maybe meron kang coworker na living solo at need niya mag-laundry. Lalo na late kung nag-uulan, di ba? Otherwise, magigipit siya sa susuotin niya para sa weekend. Siyempre may times na hindi rin naman pwedeng puro no. May mga moments na kailangan mong mag-adjust. Lalo na kung ito yung mga events na once in a blue moon lang. Say for example, madalang lang kayong maging
kumpleto. So, di ba? Or say for example, meron ng outgoing employee, despedida. Yung tipong may role kang gagampanan, ikaw yung mag-host, di ba? Yun, magpunta tayo doon. Ang goal natin is say no when it protects your energy or your integrity as a person. Say yes when it builds trust and shows care. Pero don't say yes just to avoid judgment. Mental trap ang tawag doon, no? Mapapagod at mapapagod ka or minsan makakalimot ka, magiging kang inconsistent. Hala, ang gulo ng chat. Ang gulo ng chat namin sa family. So may right ba silang mag-judge? Pwede nilang gawin, hindi natin makokontrol, pero hindi ibig sabihin na tama sila. At hindi ibig sabihin babaguhin mo kung sino ka just to please these people. For our ninja wisdom or the mini takeaway summary for tonight's live stream, let's wrap it up with something that will stick to you, hopefully. First, work culture should never demand your personal peace. Being part of the team doesn't mean saying yes sa lahat. Sa totoo lang, ang hirap minsan na mag-navigate sa dynamics ng workplace relations. Kapag hindi ka sumama sa lunch, parang ang cold mo. Kapag umayaw ka sa team call, parang di ka supportive. Kapag sinabi mong sorry, hindi ko na kaya, suddenly, mami-misinterpret siya at you will be seen as less committed. But here's the truth. Pakikisama is important. But not at the expense of your energy. Not at the expense of your boundaries. Not at the expense of your mental health. Natawa si Paolo, sabi niya true. Diba? These are realities. At if-face natin yan. You do not owe everyone your time just to prove that you belong. What you owe is honesty. Honesty sa sarili mo kung kaya pa ba. Honesty sa team mo kung kailan ka present with intention, not just compliance. Quick reminders, you can still be a team player and say no. You can respect others and still protect your peace. And you can decline without guilt and still be trusted and valued. Kasi ang tunay na teammate, hindi man laging available, tunay na teammate siya dahil marunong siya magpakita sa tamang oras, sa tamang paraan, at ng buong buo. Ulitin ko ha. Tunay kang teammate dahil marunong kang magpakita sa tamang oras, sa tamang paraan, at ng buong buo. Meaning kapag andun ka, yung attention mo buong buo. Sabi ni Paolo, let me read, in all aspects naman, not just in the workplace, but in all corners of life, pakikisama is everything. Yes, kasi we're talking about people, we're talking about emotions, we're talking about characters and behavior. So, the next time you feel pressured to always say yes, to be accepted, pause ka lang muna dyan and ask yourself, is this building connection or breaking me down? Hindi natin sa ino-OA, but these are the things na dapat mong pag-isipan. Make that choice with intention, not by obligation. So, kung ikaw ay laging tinatawag na KJ sa work, baka ikaw yung may boundaries lagi, o DM mo sa akin yung kwento mo, malay mo ikaw na yung next na pag-usapan natin sa live. Once again guys, maraming salamat sa mga nagpunta sa live natin, sa mga tumambay, sa mga nag-participate. Hello din po ulit sa mga nasa Facebook natin. First time kong mag-double live, mag-simultaneous live, no? So maraming salamat. Ang gagawin ko, naka-screen record din ako dito sa Facebook. So ika-capture ko yung mga dumadaan at isasama ko dun sa recording natin dito naman sa TikTok. We do this, guys, every Friday evening, iba-ibang topic. Once again, reminder lang, deadline today ng submission ng batch 2
ng mga sinosolicit natin ng mga workplace scenarios or questions. So kung meron kayong mga ganitong situations, pa-message lang ako sa Facebook, sa Instagram, or sa TikTok. Malay nyo, kayo naman ang topic of focus natin sa mga susunod na live natin. If you want to be anonymous, we will support that. Lagyan nyo lang ng message doon na please don't mention my real name. Tapos lagay nyo rin ano yung gusto nyong itawag natin sa inyo when we read your story or question. Guys, from TikTok, maraming salamat again sa mga nag-tap nasa 47. Uy, umabot tayo ng 47,000. 47,000 likes. Maraming salamat po. Sa Facebook hindi ko makita kung merong kung merong counter yung heart. Uy, sabi ni GJ Rodrigo, this is one of my classmates from the university. Shout out daw. Listening from Dubai, UAE. Nainggit daw siya kay Agustino kanina. Hello, GJ and family. Maraming salamat sa pagdaan. God bless sa inyo and ingat kayo dyan sa Dubai, United Arab Emirates. Ang dami nating mga ngayon mga guests from offshore and of course all across our country, no? May mga as far as Davao tayo kanina. So once again guys, shameless plug. Please follow, share and subscribe. Our podcast is powered by Spotify via The Office Ninja Podcast, and we are also available in YouTube via The Office Ninja channel. So itype nyo lang The Office Ninja Podcast, The Office Ninja channel. More often than not, ako naman yung top results kahit sa Google. I'm still trying to grow our community. Like I said, although nasa 1,600 na tayo sa YouTube, we're always open to further grow our reach. Samantalang sa Spotify naman, nasa 100 plus na tayo ng mga subscribers. So once again guys, thank you very much. We release the latest episodes natin, regular episodes every Sundays ng 7 in the morning. Samantalang yung edited version ng live recording natin is published every Monday, 6 a.m. naman. Guys, malayo-malayo yung itsura ng edited version natin kasi nililayout natin siya para may mga visuals din. Plus, yung mga comments ninyo, ini-screen grab ko sila. So, yan, pinapost natin sila para naman meron kayong konting yabang factor na lumitaw yung pangalan nyo or yung greetings ninyo. So, even those in Facebook, naka-screen record ako ngayon, ika-capture ko yung mga greetings ninyo and I will put them in the final edited version. Kanina may mga nagta-type ng questions. I'm not sure if they're still here. Do you have any questions, guys? Either related sa topic natin or anything about work na gusto nyong mapag-usapan? Maybe we can still entertain about a question or two from our live stream recording. Para sa mga ninjas na nasa TikTok, maraming salamat sa mga nagpa-follow, guys. I really appreciate the support. May mga questions ba? May mga gusto ba kayong itanong or baka may gusto kayo ding mga insights na gusto ninyong banggitin for our topic? Hindi talaga madali, no, na ibalanse ang kagustuhang gumala sa mga coworkers, kasama mga coworkers natin after work, lalo na if you have obligations. May mga questions ba? Both sa Facebook natin and dito sa TikTok live natin. Kung wala ng question, wala na ba? Kung wala, hi po. I will not falter. Hello, good evening sa'yo. May questions pa ba? Yan, going once? Nagta-type lang ba? Sabihin niyo lang, nagta-type lang po. Kung nagta-type pa kayo. Kung wala na, once again guys, thank you very much for joining me in tonight's live stream recording. Maraming salamat kasi ito yung parang gift ko na sa mga subscribers natin na may engagement tayo when we do our live recording. Para sa ganoon, involve kayo at kasama kayo sa output natin sa mga podcast. So kung walang tanong, maraming salamat again guys. I hope makapag-recharge kayong lahat this weekend. Spend your time wisely please with your loved ones and your family. Balikan nyo yung hobby na yan para ganun magka-energy kayo
sa darating na linggo. We're just about few days in August. Sana maging mabait ang August sa inyong lahat. God bless everyone, and as we always say in our podcast, please, please, please prioritize your inner peace, especially when everyone wants a piece of your time. See you next week, ninjas. Bye! Yeah.